ating pong tinitingnan sa loob ng maraming linggo, katulad po yung knowing Jesus. Ang knowing Jesus, pag nakilala mo si Jesus, meron itong ibubunga sa atin. Pagka kinilala mo si Jesus, pagkakalooban niya tayo ng kanyang banal na espiritu. Sabi po dun sa Galatia chapter 4 verse 6, upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak, nang tayo makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Sumigaw nga tayo ng sabay-sabay, Ama, Ama ko! Palakpakan po natin ang ating Amang nasa langit. Sapagat sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At upang ipakilala nga na tayo anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak. At sa Roma chapter 5, verse 5, laking isineshare nung isang linggo, malimit kong ishare to every single Sunday, lagi kong isineshare. Alam niyo ang purpose ko noon? Kung bakit lagi? Upang ito ay ma-nail down sa puso, upang ito ay tumimo, upang ito ay manatili sa atin, na hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Minsan nawawala na tayo ng pag-asa sa sarili. Merong mga paulit-ulit na nagagawa niya ang kanyang kasalanan at nawawala na siya ng pag-asa sa kanyang sarili. Pastor, parang kumisan ayaw ko na tuloy mag-church, ayaw ko na tuloy makinig, nahihiya na ako dahil hindi ko magawa. Ngunit, pag sinikap mo yan sa iyong sariling paraan, tiyak mabibigo ka dahil ito ay hindi bunga ng mananampalataya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi mo bunga. Yung fruit of the Spirit ay hindi bunga ng believer. Ito'y bunga ng Spirit na nasa believer, nasa mananampalataya. Kaya hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit na ipinagkaloob na sa atin. Nasa sa atin na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nasa sa akin na. Okay. Ang lahat ng tumanggap at nanalig, tayo naging templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At sa Galatians chapter 5, verse 22, dito ay ating titingnan. Okay, muli, re-reviewin natin. Subalit, ang bunga ng Espiritu, yung pagkakilala natin kay Jesus, tayo naging templo, hindi tayo nabibigo, hope does not disappoint because the love of God has been poured out. Pinagkaloob na sa atin ang Espiritu, ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, na naipagkaloob na sa atin. So itong naipagkaloob na sa atin, para magkaroon ng bunga, kailangan ay huwag tayong manangan sa sarili. Huwag tayong manangan sa iyong sariling lakas. Sabi niya sa Old Testament, not by might nor by power, but by my Spirit. So, napakadaming napuprostrate, nadidisappoint, at maging sa kanyang sarili. Namamala na ng pag-asa na siya magbabango pa. Pero subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yun ang end of the means. Yung pagpipigil sa sarili, yun ang love in victory. Victorious ka sa pag-ibig mo, napigil mo ang iyong sarili. Amen po. Pero ang lahat ng yan ay mayroong process na itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya't kung meron sa inyong, bakit kaya ganito? Nasa fruit of the Spirit na, wala pa akong fruit. Pero sabihin mo sa katabi mo, may bulaklak ka naman. Hindi ba? Yung love, yun ang bulaklak. Pero hindi pa nagbubuko, hindi pa nagbubunga, at marami pang itinuturo ang Lord sa atin. Gets niyo ako? Nakuha niyo ba ako? Tingnan natin doon sa verse 19 ng Galatians chapter 5. Tingnan ninyo. Meron tayong kinakalaban pa sa ating mga sarili. Sabi dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Sa verse 16, ang sabi dito, ganito, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay at ano sabi rito? Mahina. Okay, mahina response. Okay. Okay, isa pa.
Meron tayong responsibility. Meron tayong pagtugon sa love ng Diyos sa atin. Kaya hindi mo sasabihin, Panginoon, hanggang ngayon naman wala pa akong bunga. Mamunga na nga ako. Okay. Kailangan kang pausukan. Para kay mamunga. Kaya, ang iniisip ng mga tao, kaya siya nadidisappoint sa kanyang sarili, hindi niya magawa. Of course, hindi mo magagawa sapagkat magagawa lang natin niya sa tulong at kapangyarihan ng kanyang espiritu na nananahan sa atin, na ipinagkaloob na sa atin. Kaya, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang pita ng laman, okay, ito yung works of the flesh, ano? Pita ng laman. Itong laman natin, yung mga gusto nitong laman, okay, ay laban sa ninanasa ng Spirit. At ang mga ninanasa ng Holy Spirit ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang inyong gustong gawin. Sapagkat hanggat hindi ka nagpapakumbaba at kinikilala mo, it is not the fruit of the believer. It is the fruit of the Spirit. Amen. Hanggat hindi mo kinikilala, hanggat hindi mo na-acknowledge, patuloy pa rin ang pabalik-balik. Sapagkat ang pita ng laman, laban sa ninanasa ng Espiritu. Okay, verse 18. Okay. Kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Okay. Hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan. Magsuot ka lamang ng medyo alangan, gawa na ng laman. Magsuot ka lamang ng medyo ikaw ay binago mo na ang pangalan mo. Dati, ikaw ay si Rosana, ngayon ikaw ay si Pakita. Kaya doon lang nakikita natin na nag-iiba na kaagad yung gawa ng laman, kahalayan, ano pa. Okay. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yung meron kang pinaprioritize. Sa halip na ikaw ay makapag-church, hindi ka makapag-church dahil sale sa SM. Hindi, yung gawa ng laman, may inuuna ka na hindi dapat yun ang i-prioritize mo at mamaya-maya lang itutuloy ko yung sinasabi ko. Tinan nyo. Gawa ng laman, tinan nyo. Diyos-Diyusan, pangkukulam. Ano yung pangkukulam? Manipulative. Yung ikaw ay pinupuri mo ng pinupuri ang isang tao para mag-gain mo ang kanyang favor. Very manipulative. Yun ang witchcraft. Okay? Sino sa inyo hindi nang uulok? Kaya sinasabi ko, para makita ninyo na ikaw mapuprostrate talaga pag ang tininan mo yung gawa ng flesh. Okay? Pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi. Okay? Yung ikaw ay, meron kayong grupo-grupo kayo, pagkakabahabahagi. Pagkakampi-kampi. Tingnan nyo, nangyayari nga yung pagkakabahabahagi sa pagtitipon-tipon. Kami po yung may fellowship. Yung fellowship na yan, naandun yung trap na yan. There are times that during the fellowship, we talk about other people. Normally, sa leadership, at yung mga ikaw ay dissatisfied sa leadership, and you talk about them, and you put down people. At tingnan nyo, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, okay? Pagkakainggit. Okay? Sino dito ang, wag na, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. So, hindi pa lang yun, marami pang iba pa. Marami pa yung mga napapanood mo, yung mga sexual scene, yung mga action na masyadong brutal, yung mga explicit, yung mga pornography, yung pinapanood. Okay. Iba pang tulad nito, hindi pa uso ang internet nung araw, kaya hindi pa, ibang tulad nito. Pokemon, kung ano-ano pang mga bagay, FB, nauubos ang oras doon, hindi makapag-pray, nauubos doon. Now, utan nyo, binabalaan ko kayo, tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong bagay. Meron ba sa inyo nakagawa ng gayong bagay? Yung pagkainggit, paglalasing, pagkagalit. Sino nakakagawa nun? Pakitaas ang kamay. Nakikita nyo ba kung paanong kailangan natin talaga ay si Jesus? Mapuprostrate ka sa sarili mo. Tignan nyo. Ngunit, sabi rito, sa verse 22, ayan,
Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen! So sa umagang ito, titingnan po natin, nakita natin yung the fruit of the Spirit is love. Yung love, yun ang bulaklak. Tapos ito yung bunga. Sabihin, kung talagang meron kang love, meron kang joy. Kung talagang meron kang love, meron kang peace. Kung talagang meron kang love, meron kang patience. Yun ang bulaklak. Yung bulaklak, ang mangga ay hindi basta bunga agad. Isimula mo nang mamulaklak ang mangga, pagkatapos magkakaroon ng buko at saka ito magiging bunga. Ganon din ang papaya, ganon din ang sampalok. Hello, nandiyan ba tayo? So, nasa iyo na ang bulaklak. Kaya wala ka mang bunga pa sa ngayon, pero may bulaklak. Amen. Sabi mo sa katabi mo, okay, pag malaki mo ngayon yon, sabi mo, may bulaklak na ako. Woo, lakpakan natin ng Panginoon. Amen. So, yung joy, pag nandun sa iyo ang joy, strength. Ang love, malakas, matibay sa iyo. Alam mo yung joy, hindi ka dependent sa happenings. Meron kang joy, kahit anong nangyayari, meron kang joy. Napakaraming masisiraan ng loob. Dahil sa mga nararanasan niya. Ang kanyang joy depende sa happiness. Siyempre sa happenings. Happenings, yun ay happiness na ipagkakamali natin sa joy. Ang joy ay hindi circumstantial. Amen po. Ang joy ay mas malalim kaysa happiness. Amen ba tayo doon? Amen. Malayo ang asawa, walang joy. Malayo pa ang Pasko, walang joy. Walang joy to the world. Okay? Nagigets nyo yung sinasabi ko? Kaya yun ay strength. Ang peace, ito ngayon ay security. You're secured kay Lord. Yung patience, ito po yung patience na ito yung long suffering, yung ikaw ay napakatyaga. Alam mo kung bakit ka matyaga? Because of love. Ang pag-ibig na may tyaga. Okay, yung matyaga ka sa iniibig mo, matyaga ka sa minamahal mo. Amen po. Tapos tinignan natin yung kindness. Ang kindness, ito yung conduct. Pero yung goodness, ito yung karakter. So, yan titingnan natin ngayon. Pastor, may kaibahan ba ang goodness at saka kindness? Ano bang kaibahan ng dalawang ito? Bakit ito yung magkapanunod dito? Kindness tapos goodness. Alam niyo bang kaibahan ng kindness at goodness? Hindi natin magets. Tingnan niyo, sa Greek word, ito, tinignan na magkaiba. Yung goodness, ito po yung agatosune. Okay. Ibig sabihin nun, ito po yung goodness na dinidescribe sa atin. Pero yung kindness, Christotes sa Greek. So, ibig sabihin nito, magkaiba talaga ito. And we are so mixed up, we are so confused. Kaya napakarami ang mga tao na imi-mix up yung goodness. Yan ba ang Christian? Ganyan ba ang mga Christian? Pastor pa naman? Senior pastor pa ng church? Si Pastor Jesse pa naman yan. Tapos ganun ang kanyang goodness. Hindi natin makita yung kabaitan. Nagigets nyo ba ang sinasabi ko? Now, ano ang kaibahan ng dalawa? Ano ito yung agatosune o yung good? Yung good, ang kaibahan nito sa kindness, ang kindness as mas gentle. Yung kindness. Gentle. Ito po yung passive in a way. Yung kahabagan. Meron siyang ginagawang hindi tama o meron siyang kasalanan na ginagawa, pero ang kahabagan ng Diyos nasa Kanya. Ito example, tingnan nyo. Example nito. Sa Luke 7, verse 36 to 50. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya, pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Okay. Sa bayan namang iyon, may isang babae na kilalang makasalanan. So, maaring ito yung may hindi magandang reputation doon sa area niya. So, ito isang babae na makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong
nasa sisidlang alabastre. Okay, ngayon, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Nakaupo sa kasi si Jesus sa floor, sa carpet. Okay, kasi nung araw, walang silya na katulad nun sa inyo. Hindi ganyan, di pa uso yan. Now, siya nanangis, nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Okay. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, sabi ng mga religious na tao, yung mga taong relihiyoso ang pagkakilala kay Lord. Sabi niyo ngayon, relihiyosong tao. Alam niyo na, mga relihiyoso, mechanical. Yung mechanical, meron silang ritual o meron silang pamamaraang namanan nila sa kanilang mga ninuno. Ganyan. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ako nung araw. Okay. Ayun, ganon. So, ngayon, lumapit siya doon, sabi, kung talagang propeta taong ito, kung talagang ito propeta, makikilala niya kung anong uring babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip, si Jesus, iniisip lang yun, pero parang sinabi na niya, no? Bilang tugon sa iniisip ni Simon, kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-iisip ng masama. Sa isip pa lamang, nakikita na. Sabi niya, he was a good man. He was a good lady. He was a good lady. Meron kang judgment sa sarili mo, what is good? Hello, nandiyan ba tayo? Pero ito, meron siyang judgment kung ano ang hindi good. Kaya iniisip ni Simon, na babasa ni Jesus, iniisip pa lang, nababasa na niya. Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yan, guro? May 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sabi ni Simon, sa palagay ko po yung pong pinatawad ng malaking halaga. Sa palagay ko po yung pinatawad ng maraming pera. Yung pinatawad ng 1,000,000 o pinatawad ng 500,000. Mayroong 500,000 na utang. Okay? Kung meron sa inyo may mga pagkakautang, pagkatapos biglang pinatawad ang utang mo, hindi ba lukso ka sa tuwa dahil yung utang na yun, namumroblema ka, hindi ka na nga makakain, hindi ka makatulog dahil sa utang. Dahil habang di mo nababayaran, ang laki ng tubo. E di kayo nagugulantang sa buhay mo. Pero nung ang ginawa ng Panginoon ay pinatawad, sabi niya, pinatawad, sino ang magmamahal? E di yung pinatawad ng ubod ng laki ang utang. Sabi niya, tama sagot mo. Sabi ni Jesus, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba itong babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Kasi nung araw po, wala namang semento, walang asfalto. So ang kalye doon, dirt road. Kaya umaalimbuka yung mga alikabok. Kaya ang paa mo doon maalikabok. Tapos pagpupunta mo sa isang bahay, bilang kagandahang loob ng may-ari ng bahay, meron siyang plangganita, tapos panghugas ng paa. Sabi niya, dumating ako rito, hindi mo man lang binigyan ng tubig para panghugas ng aking paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan pa ng kanyang buhok. Pagkatapos, sabi niya, hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, mula nang pumasok ko, hindi tumitigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahirin ng langis ang aking ulo. Kasi sabukot ng buhok, so lalagyan niya ng langis yan. Tapos yan ay medyo ayusin mong ganon. Okay, para maganda. Kasi nung araw, wala pa yung mga pang-spray. Okay, yung pang-spray natin, yung nakakakalbo ng mga rami, nakaka-spray ganyan. Okay. Ngayon, yung tumitigas ang buhok, kahit nahumangin, hindi nagugulo ang buhok. Sabi niya, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kahit sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Alam niyo, pagkaya kakaunti lang ang pagmamahal mo kay Lord, baka kaunti lang ang akala mong pinatawad sa iyo ng Diyos, pero ang totoo, ang pinatawad niya sa atin ay lahat ng ating kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat. Lahat. Hindi yung kaunti lang, hindi yung
Kasalanan mo lang ngayon, lahat ng iyong kasalanan, pinatawad ng Diyos. Mas mapagpatawad ang Diyos kaysa tao. Ang tao, pag nagawaan mo ng mistake, hindi ka mapatawad. Ngunit ang pinatawad ng kaunti-kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Tsaka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang kanyang mga kasalo sa pagkain, nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaong ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ngayon, ganito po ang aking gustong ipakita sa inyo sa eksena na ito. Nandun tayo doon sa goodness. Amen. Ngayon, ito yung kindness na ini-example ko. Kindness. Sabihin yung word na yun, kindness. Kahabagan. Ang kahabagan, hindi ito nagko-correct. Ang kahabagan, wala itong attempt to rebuke. Hindi nagre-rebuke ang kahabagan. Hello, nandiyan ba tayo? Nahabag siya doon sa bahay. Hindi ba kahabag-habag? Yung babaeng yun, kilalang makasalanan doon sa kanilang lugar. Meron siyang hindi magandang reputation. Pagkatapos siya pumunta doon sa isang lugar na alam ng lahat na ang may-ari ng bahay na yon na nag-anyaya kay Jesus ay isang relihiyoso. Isang kilalang relihiyoso sa kanilang lugar. At alam nyo naman, pagka-religyoso, may matigas ang leg niyan. At, sino ba ito? Sino ba yan? O, pwesto ko yan, doon ka sa kabila. Kailangan meron siyang sariling pwesto niya dahil relihiyoso. Yung babae na yon, pag dumating doon sa lugar na yon ng mga religious, tiyak na ito, iismiran. Pagtitigasan ng leeg ito. Parang tititigan ng hindi maganda. Pero ang Panginoong Jesucristo, nandun yung kindness ng Lord. Pinansin niya yung babae. Amen ba tayo doon? At ginawa pa niyang example kaysa ron sa mga religious people. Nakukuha niya, nasasabayan niyo na ako. Ito ngayon yung isa pang example. Okay? Yun ang kindness. Sabihin niyo, kindness. Okay. Yung kindness na yon, yung po yung Christotes na sinasabi. Okay. Ngayon po, ito yung goodness. Ito yung goodness agathosune. Ito. Dito sa Luke 19, verse 45 to 47. Then yung mga example nito no si Jesus na ang nagpapakita sa atin kung ano ang agathosune at saka yung ano yung Christotes. Kung ano yung goodness at ano yung kindness. Ang kindness, hindi nagko-correct, hindi nagre-rebuke. Basta nandun lang yung kanyang habag. Nandun lang sa kanya yung act ng pagtulong, pagpapagaang sa kanyang nararamdaman. Pero wala doon yung pag-rebuke at saka pagko-correct. Now, eto ngayon, pumasok siya. Si Jesus sa templo, kanyang pinagtabuyan. Sabi niyo yung word na yan, pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Ilakas natin. Okay, mas malakas pa doon. Medyo mahirap tanggapin ito. Pinagtabuyan niya. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote at mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. So itong yung kanyang ginawa, nirebuke niya yung kanilang maling pamamaraan na ginagawa sa loob ng church. Yung goodness, agathosune, nagre-rebuke, nagdi-discipline, okay? Nagko-correct sa mga actions na ginagawa, hindi natatakot sa confrontation dahil ang kanyang motibo ang tinitingnan niya. Nagigets niyo ako? Nasusundan niyo pa ba ako? Ang goodness is consist not in the outward things we do. Hindi yung outward na ginagawa natin. Amen po? But in the inward things which we are. Yung ikaw yon. So ano yung ibig sabihin nun? Yung goodness na ito. Hindi sa ginagawa mong panlabas, kundi yung motibo mo, bakit mo ginawa yon. Yung motibo mo, bakit mo kinorek, bakit mo nirebuke, bakit mo dinisiplina. Napakasakit ng dinidisiplina. Sinong tao ang gusto ng disiplinahin siya? Ayaw ng isang tao na siya dinidisiplina. But if you're a good parent, didisiplinahin mo. Iko-correct mo,
I-rebuke mo, pero yun ay sa kanyang kabutihan. That is the goodness. Yun ang motibo. Pero ang ating goodness, katulad nga nung propesiya sa akin nung bago ako umalis sa Amerika, sabi ron, your kindness will lead you to failure. Hindi ko naintindihan. Paano kaya kindness ko will lead me to failure? Nung naandito na ako, nakita ko na yung aking sariling kindness is imperfect. Yung aking sariling kindness, yung aking sariling kindness, impure. Imperfect. Lacking. Kulang ang aking kindness. The same with goodness. Ang iyong goodness ay imperfect. Ang iyong goodness, ito ay impure. Ang iyong goodness. Sapagkat ang goodness natin, kung hindi ito ay fruit ng Spirit sa iyong buhay, it's lacking. Kulang. Gets niyo ba ako doon? Because of your goodness, ibibili mo ng ibibili ang anak mo ng lahat ng gusto niya. Because you are good to your children, and likewise, iba ang result nito. Kaya ang tunay na goodness, nagre-rebuke. Ang tunay na goodness, nagko-correct. Ang tunay na goodness, na galing sa Diyos, nagdidiscipline. So ito ang kaibahan ng goodness, agatozune, sa kindness, krestotes. Yun ang kaibahan ng dalawang yon. So dito, nakikita natin yung ang agatozune ay aggressive. Medyo agresibo ito sa pagtuturo. Agresibo ito sa pagkukorek. It does not spare sharpness. Ito may talas. Nakukuha niyo ba ako doon? Natandaan ko nung araw pa meron mga nariringgan ako, sabi niya, pasensya ka na ha. Huwag mong damdamin yung sinabi sa ni Pastor. Ganyan magmahal si Pastor. Sabi nung isang kapatiran natin, kilala na niya ako, sabi, ganyan magmahal si Pastor. Ganyan magmahal ang Lord sa atin pag tayo nire-rebuke niya. Pag tayo kinokorek niya. Pero ang goodness nga ng tao, nangungunsinte. Laki sa layaw, resulta, jeprox. Dahil ang goodness ng tao, imperfect, impure, it's lacking. Goodness is doing the right thing for the right reason. Ginagawa mo yun. Ginagawa mo yung right thing for the right reason. Meron kang point, meron kang purpose. At yung mga tao na malawak ang kanyang pananaw sa goodness ng Diyos, nakikita niya yung mga bagay na yan. Napakabuti ng Lord. Sabi nga nung mga na-discipline ko na nung araw na ngayon ay mga may asawa na, may mga pamilya na, nasa abroad na pag nakakausap ko, sabi niya, Pastor, maraming salamat doon sa discipline na ginawa mo kasi yun ang nagpabago sa akin. Yun nag-cause sa akin para ako ay matuto ako na ako ay maging responsible. Amen po ba tayo doon? Natandaan niyo yung sabi ni Jesus, be harmless as a dove, be wise as a serpent, be harmless as a dove. Tatandaan niyo yan, yung sinabi ng Panginoon na yan, ni Jesus. Be wise as a serpent, goodness. Be harmless as a dove, kindness. Kaya nakikita natin dito yung kaiba, ito yung fruit ng Spirit sa ating buhay. Fruit, sabi niyo yung word na yun, fruit of the Spirit. Okay, fruit of the Spirit. Then sa Matthew 19, verse 16 to 22, tinan niyo po. Aking ipakikita sa inyo yung ipinamamalas ng Panginoon. Okay? Yung kanyang encounter sa mga tao tapos nagtuturo siya. Sabi niya rito, may isa namang mama lumapit sa kanya at nagtanong, okay, mabuting guro. Ang salitang good nagagamit natin sa iba-ibang mga bagay. Good food. Good preaching. Maraming good. Ang tinitingnan natin dito, yung word mismo ng pagkakagamit ng good, agatosune, na nagko-correct. Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ano po ang mabuting dapat kong gawin upang magkamit ako ng eternal life? Good teacher. Kaya ang sagot ni Jesus, tinan nyo, bakit mo ako tinatawag? Why do you call me good?
Bakit mo ako tinatawag na good? So, sabi niya, no one is good but one. Walang good, kundi isa. Sino yung good? God. No one is good but one. God. Wala nang mabuti, isa lang ang mabuti, Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang Diyos lamang ang mabuti. Okay. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. No one is good but one. Okay, ngayon, if you want to enter, kung gusto mong pumasok sa eternal life, if you want to enter into life, gusto mong pumasok sa buhay, keep the commandments. Sundin mo ang kautusan. Okay? So he said to him, which ones? So Jesus said, sabi, alin doon sa commandment para ako'y makapasok sa buhay. Sabi ito, you shall not murder. Huwag kang papatay, huwag kang magkukumit ng adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. So the young man said to him, ito sabi niya, sabi ng mama, the young man said to him, sabi ng mama sa kanya, all these things I have kept from my youth, what do I still lack? Maliit pa akong bata, ay ang bait-bait ko na. Ginawa ko ng lahat ito. Hello, nandiyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Si Jesus ang kausap. Sabi niya, gawin mo ito. Huwag kang papatay. Gawin mo yan. Sinabi niya, lahat ito'y nagawa ko na. Ibig sabihin, nasa kanya na yung perfection ng goodness. What do I still lack? Ano ba ang kulang? So, sabi ni Jesus, if you want to be perfect, kung gusto mo maging perfect, okay? Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, at saka ka sumunod sa akin, then come follow me. Okay? And you will have treasure in heaven, and come follow me. At saka ka sumunod sa akin. Okay, now, eto ngayon. But when the young man heard that saying, he went away. Nung marinig niya, yung sinabi ni Jesus na ito, pagbili mo, pamigay mo sa may hirap, give it to the poor, sabi niya, tapos at saka kasumunod sa akin. Nalungkot siya, dulugo-lugo, umalis. He went away sorrowful, for he had great possessions. Dito natin nakikita yung example na pinakikita ko sa inyo kanina, na ang goodness, meron lang tayong goodness, pag-iingatan natin yung ating sariling pananaw tungkol sa goodness. Yung ating perspective, pananaw tungkol sa mabuti. Amen po ba tayo doon? Sa funeral service, lagi nating naririnig yon. He was a good man, he was a good servant of God, na ganyan. Meron tayong sariling pananaw at judgment kung ano ang goodness, kung ano ang mabuti. Amen po. Itong mama na ito, tinan nyo, sinasabi ba ni Jesus na ikaw bilang Christian, masama ba na meron kang pera? Yung ba ang kanyang tinutukoy dito? Kailangan ipagbili mo para ikaw makapasok sa kingdom? Yung ba ang tinutukoy niya rito? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magkakamali. Okay, baka hindi marunong Tagalog, English mo, make no mistake. Make no mistake. Huwag kang magkakamali. Hindi yun ang kanyang tinutukoy na ayaw ni Lord na may pera ang mga believers. Masama ba na ikaw ay may kotse? May auto? Ikaw ba ay isang Kristiyanong materialistic pag mayroon kang sasakyan? Masama ba ang may bahay? Masama ba ang mayroon kang refrigerator? Hello, naanaan ba tayo? Hindi yun ang kanyang itinutukoy. Ang tinutukoy niya ay yung ina-idolize niya yung kanyang pera. His money is using him. He is not using his money for the glory of God, kundi ang pera niya, ginagamit siya. Ang pera niya ang may pag-aari sa kanya. So, ang tawag natin doon ay idolatry. Dinidiyos niya ang kanyang pera. Nakukuha niyo pa ba ang sinasabi ko?
Ito nga sinasabi kong weakness ng marami, pag sila binless, they want more, more, more. Pagka nagkaroon siya ng maraming pera, they want more, more, more money. Pero ang Panginoon, nais niya na pagka ikaw ay binless, you bless others also. Gamitin mo rin ito kung paano mo pagpalain ng iba. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Napakarami niyang pera. Kaya nalungkot siya, hindi niya kayang alpasan ito, hindi niya kayang itulong ito o ipamigay ito. At alam ni Jesus kung ano ang laman ng puso ng mga tao. Alam niya. Alam niya kung anong kulang. Kaya sabi niya, no one is good but God. Kanyang itinuturo na kung sino man ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi siya makakapasok sa kanyang sariling pamamaraan. You cannot make your way inside the kingdom na sarili mong way. Jesus is the way. Nakukuha niyo ba ako doon? Ang goodness mo ay kulang. Ang goodness mo ay incomplete. Ang goodness mo ay imperfect. Ang goodness mo ay impure. We need the goodness of God in our hearts to flow in our lives. So para yung goodness na ito ay goodness according to His perfect will. So goodness is doing the right thing for the right reason. We cannot earn. Hindi natin ma-earn ang ating way to God. Hindi merited. It is the gift of God. Sabi doon sa Ephesians 2:8. Okay. Hanggang 10. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa grace ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ano ang nagligtas sa atin? Ano ang nagligtas? Okay, mas malakas pa ron. Ano ang nagligtas? Yung ginawa ni Jesus, hindi yung magagawa natin. Yun ang nagligtas sa atin. Yung ginawa ni Jesus sa atin, hindi yung magagawa natin para sa Diyos, kundi yung ginawa ng Diyos na nagkatawang tao, yun ang tinanggap natin, doon nagsimula ang lahat ng yan. Ang kaligtasan natin, doon nagsimula sa tagapagligtas. Wala nang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So hindi yung ating goodness, you cannot make your own way papunta sa heaven. No, Jesus is the only way. He is the way. Pag sinabing the way, hindi siya a way. Hindi siya a way to heaven. Sabi, alam niyo, ako naman natutuwa at ikaw mabait na ngayon dahil sa iyong born again ka na, mabait ka na. Pero alam mo naman, iba-iba ang pamamaraan. Yan man, maraming pamamaraan papunta sa langit. Sabi mo, hindi po. Si Jesus lamang ang daan. Wala nang ibang pamamaraan. Hindi religion, hindi pag-anib, hindi yon. Si Jesus lamang ang paraan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, hindi kami. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Walang makapupunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Walang makaliligtas kundi sa pamamagitan ko. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, John 3:16, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon nagsisimula ang lahat. Sabi yan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil napakabait ni Lord, napakabuti ni Lord, dahil walang mabuti kundi ang Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y libre. Kaloob. Sabi niyo ngayon, libre. Kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Ito'y mula sa Diyos, hindi mula sa inyo. Mula sa Diyos, hindi mula sa inyo. Sabi mo, mula sa Diyos, hindi mula sa akin. Okay, isa pa. Mula sa Diyos, hindi mula sa akin. Isa pa, mas malakas. Woo! Amen! Big difference. Relasyon, hindi relihiyon. So doon nagsisimula ang lahat ng iyon. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Hindi ito dahil sa inyong mga mabuting gawa. Hindi ito dahil sa inyong pagkakawang gawa. Hindi dahil sa inyong kabaitan.
Kundi wala tayong dapat ipagmalaki, kundi dahil sa Kanya, kay Jesus, ang source ng lahat ng yon. Verse 10. Tayo'y Kanyang nilikha, tayo'y Kanyang nilalang, sabay-sabay. Tayo'y Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa good work, sa paggawa ng mabuti. Okay, ulitin natin. Tingnan natin. Doon nagsisimula ang mabuting gawa. You receive Jesus Christ. By the grace of God, you receive life. Meron ka ng life in you. You receive the Holy Spirit in your life. Ngayon, tayo Kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay. Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamang na good works begins. For we are His workmanship. Sabi mo sa katabi mo, ikaw'y obra maestra ng Diyos. Workmanship. Obra maestra ng Diyos. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, good works begins. Why? Because the Holy Spirit overflowed the love of God. Nag-overflow yung love. Love does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Naibuhos na, given. Nasa iyo na, you are the temple of the Holy Spirit, given. Oh, amen. So, anong natitira sa atin? Humility. Pag-acknowledge sa Kanya. Kaya napakabuti ng Lord. No one is good but God. Walang mabuti kundi ang Diyos. Hindi natin trabaho ang magusgahan sa isa't isa. Amen po ba tayo doon? Amen. You cannot be good enough in the sight of God. Why? He's a perfect God. Amen po ba tayo doon? But because of His grace and mercy, because of Jesus Christ, tanggap tayo ng Lord. Para ipaunawa sa atin, hindi yung ating goodness ang tinitingnan ng Panginoon. Ang Kanyang goodness, ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang mercy, ang tinitingnan ng Panginoon. No one is good but God. Ang goodness ng God, ipinakita na sa atin yung Kanyang action na ginawa sa atin. Amen po. Nagigets niyo ba ang sinasabi ko? Pag ikaw ay nakakaranas ng maraming karanasan, ang goodness ng God nagpo-flow. Ano ba naman buhay ito? Natanggal ako sa trabaho, natanggalan kami ng kuryente, magbabayad ako ng matrikula, sinisingil ako ng school. Merong rebuke na ginagawa, may tinuturo ang Panginoon. God is teaching us in a very mysterious way. Amen pa? Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Ang pamamaraan, ang goodness ng tao, nag-i-spoil. Ang goodness ng Panginoon, nagkukorek at nagdi-discipline. Amen po. Hindi tayo gustong ispoilin ng Lord. Hindi niya basta binigay ang lupain, kailangan nilang i-conquer yung mga taong nandoon. Amen po. Maraming mga sinners, maraming mga unbelievers, okay, na mahabagin sa kapwa. Pilantropo. Marami. Marami rito, gentle. Sabi niya, Christian ka ba? Merong isang mama nga, nagpe-pray bago kumain. Sabi niya, nakita siya nung isang pastor na nagmi-mission. Sabi niya, mukhang kayo po ay, nakita ko kayo nanalangin, tumungo kayo. Sabi niya, kayo po ba ay Christian? Sabi niya, oh, no, don't get me wrong. Ako hindi Christian. Ako isang pinuno ng satanismo. Nag-gets mo, sinasabi ko, dahil ipinagpe-pray ko na yung aming gagawin doon sa isang lugar, guguluhin namin yung krusada ng mga Christian doon. Na-shock siya. Pagkamahal na araw, nananalangin ito sa bundok ng Makiling para kumuha ng mga anting-anting. Hello, dahil pa ba kayo? Ang goodness ng Lord ang kailangan natin. Amen. Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen.
para tayo maging mabuti, to be good, kailangan i-acknowledge natin, it is a spiritual fruit. It is the fruit of the Spirit. It is not your fruit. Hindi mo bunga ng Espiritu na nananahan sa ating puso. Amen po. Get niyo ba ako doon? Nasasabayan niyo pa ba ako doon? Ang goodness ng Diyos, tinan niyo, ang goodness ng Diyos, ito po'y very effective. Ito'y nagkakaroon ng magandang resulta. Pagka tayo ay napapagod na, ito ang nagbibigay sa atin ng strength. Sa Galatians chapter 6, verse 9. Tingnan nyo, alin ang mas nakakapagod, yung paggawa ng mabuti o paggawa ng masama? Pagka pabulusok, para kang nagpapadaos-dos. Pagka ikaw ay nagbabackslide, you don't even have to do anything. Pagka ikaw ay nagdi-drift away, palayo sa church, you don't have to do anything. Hindi ka na makapag-pray, hindi ka makapagbasa ng Bible. Anong susunod niya? Hindi ka na maka-attend ng worship service. Guess niyo ako? Ang kailangan mo lang doon, tanggapin mo siya. Ang kailangan lang doon, i-acknowledge mo siya. Mag-repent. Amen. Ay, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Keep it up. Move on in the power of the Holy Spirit in your life. And don't rely on the works of the flesh in you. Rely in the power of God. I can do all things through Christ who strengthens me. What does God's goodness do to us? Ano yung nagagawa ng goodness ng Diyos? See, ito ang nagbibigay sa atin ng example. Ito ang nagtuturo sa atin. Sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God, ito po ang nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sons and daughters of God. Ito ang nag-aakay sa atin upang tayo magsisi. Ito ang nag-aakay sa atin upang makita natin yung ating mga kamalian, yung mga nagagawa nating mali sa isa't isa. Tingnan nyo. Kaya, there is now no more condemnation to those who are in Christ. Hindi nahahatulan ang nakipag-isa kay Kristo. Amen ba tayo doon? Sapagkat wala tayong kawala sa hatol ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, wala na tayo sa kahatulan. So kung anak ka ng Diyos, susundin mo ang iyong tatay, hindi na parito ang anak para hatulan ang sanlibutan. John 3:17, na parito siya upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya itong mga katuruan ng goodness, ito po, kung meron ka mang gustong i-rebuke, i-correct, iyon po'y depende sa iyong conscience na inililid ka ng Panginoon. It is because of the goodness of God. Do the right thing, okay, with the right purpose in your heart. Yung tama ang iyong puso, tama ang iyong conscience. Amen po. So, His goodness make us sons and daughters of God. Okay, pangalawa, His goodness, yung kabutihan ng Diyos, pag ating lalong nakikita at nakikilala si Kristo, yung knowing Jesus, pag nakikilala natin si Jesus, nakikita natin ang goodness ng God sa ating buhay. His goodness develops on us a servant heart. Parang hindi mo pigil ang sarili mo na ikaw ay maglingkod. Napakarami dito na hinahandle dating grupo na hindi aktibo. Ngayon, very active. Ngayon, nabubuksan na yung ibang group sa kanilang group na nagmumultiply na sila. Hindi silang nananatili yung kami-kami, tayo-tayo, hindi ganon. Dumadami ng dumadami, nagmumultiply na. Amen po. Yung goodness ng Diyos, matapos mo ma-experience sa church, gusto mo itong i-share sa iyong neighbor, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaopisina, sa iyong kaeskwela. Yung mga estudyante, hindi natigil sa school ng pag-share. Amen po ba tayo doon? Doon nagsimulang dumami ang HTBC noon. Ang mga estudyante, nagsimulang mag-share. Sa Acts chapter 10:38, tinan nyo, at sinasabi ko'y tungkol kay Jesus. Okay? Na taga Nazaret.
ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Okay? Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo. Good works, sumusunod, doing good works and healing. Saan man siya pumunta. Good works and healing. Amen po ba tayo doon? So doon nagsisimula ang lahat ng iyon. Ang mga example na ito, mayroon 2 example kayo makikita, si Tabitha at saka si Barnabas. The same way, pag binasa ninyo, they are doing good works. Nakikita natin. Pero kailan nagsisimula ang good works? Matapos makilala si Jesus. Doon nagsisimula ang good works. It will make us servants. Yung ating puso, gustong mag-serve kay Lord. Alam niyo, pag hindi mo gusto maglingkod, meron kang ibang pinaglilingkuran. Regardless, gusto mong maglingkod. Amen ba tayo doon? At pagka mali ang iyong pinaglingkuran, doon malimit na papahamak. Napapaglingkuran mo ay mali. Ibang Lord. Drug Lord. Ibang Lord ang napapaglingkuran. Kung meron tayong paglilingkuran, si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang kabutihan ng Diyos, yung goodness ng God. Yung goodness. Kasi ang God ang nagbigay sa atin, no one is good but God. Amen. Walang mabuti kundi ang Diyos. Now, ang goodness ng God, His goodness produces a sin-sensitive heart. Yung goodness ng God, pag nalaman mo ito, pag na-discover mo ito, because knowing Jesus may fruit. So, His goodness, the goodness of God, produces a sin-sensitive heart. Now, how do you consider your sin? Ikaw ba yung sensitibo sa iyong sin? Nagagets mo ba sinasabi ko? Ang katapatan sa Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin. Tayo ba ay tapat sa Diyos? Gaano ka ba katapat sa Diyos from 1 to 10? Ano yan? 1.5? Gaano ka katapat? Kaya't pinagsisikapan ko tuwina, ito sabi ni Apostle Paul, pinagsisikapan ko tuwina na maging malinis ang aking budhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Si budhi, sabi niyo yun. Isa pa. Okay, isa pa. Budhi, conscience o konsyensya. Ang konsyensya natin ay gusto ng Lord na laging malinis ang ating budhi. Kahit pinagsisipan ko sa tuwin na maging malinis ang aking budhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Yung conscience mo. Ito, tinan nyo, ito ang hindi mo magagawa ng sarili mo na mapanatili mong malinis ang iyong budhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Alam nyo kung bakit? It is not your work. Hindi mo gawa yon na malinis mo ang iyong budhi. Magagawa mo lamang yan kung ang banal na Espiritu nasa iyo. So John 16 verse 8. Okay. When the Holy Spirit comes, pagdating ng Espiritu Santo, when He has come, pag ang Holy Spirit ay dumating sa iyo, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Nandun ang conviction para ang iyong conscience makita mo. Kasi pag ikaw, defensive ka at protector ng iyong sarili. Defensive. Sabihin yung word na yun. Defensive. 2 Corinthians 7, verse 8 to 13. Pakikita ko sa inyo yung mga example. Mangyari po, nandun lagi yung misinterpretation o misuse ng word na goodness. Kaya kailangan makita natin mabuti. Sapagkat bagaman pinalungkot ko kayo sa pamagitan ng aking sulat na ito, ipinagdaramdam, bagamat aking dinamdam, okay? Sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo. Bagamat sa maikling panahon lamang, nalungkot. Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Hello, tumingin kayo sa sandali.
pag nakakagawa tayo ng kasalanan, tayo nalulungkot. Sino ba rito ang nakagawa ng kasalanan ay nagbubunyi pa at nagsasaya? Hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapagbasa ng Bible, hirap ka nang umattend ng church. Nandun yung guilt, nandun yung kinukonsyensya ka. Ngayon, sabi niya, ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo nalungkot. Kasi yung mga ganon, panandalian lamang, kundi sapagkat kayo nalungkot tungo sa pagsisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos. Yung inyong kalungkutan na yon, naaayon sa Diyos. Pinalumbay kayo na naaayon sa Diyos. Ngayon, upang kayo huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos, yung kalungkutan na naayon sa Diyos, hindi emosyonal, hindi yung sandibutan, nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan, sabi niyo ang word na yun, sanlibutang, okay, isa pa, makasanlibutang kalungkutan, mas malakas. Okay. Nagbubunga ng kamatayan. Babalik-balik ka lamang doon. So, meron tayong makadiyos at makasanlibutan na kalungkutan. Amen po ba tayo doon? Yung makadiyos, ililid ka. So, tuloy pa natin, tingnan nyo. Sapagkat tingnan nyo ang binunga sa inyo ng kalungkutang ito na ayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili. Kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Kaya't bagamat ako ay sumulat sa inyo, ito dahil doon sa gumagawa ng kamalian o dahil doon sa ginawan ng kamalian, yung gumagawa at ginawan. Hindi dahil sa kanila, kundi upang ang inyong pagmamalasakit para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Kaya't kami naaaliw at sa aming kaaliwan ay lalo pa kaming nagalak dahil sa kagalakan ni Tito sapagkat ang kanyang espiritu ay pinayapa ninyong lahat. Woo! Amen! Goodness is made possible in our lives as we become sons and daughters of God. Pag nasa atin yung espiritu at naging anak tayo ng Diyos, posible niya tayo maging sensitive. Sin-sensitive. Sensitibo na tayo na i-repent natin. Hindi kalungkutang makasanlibutan. Tumingin kayo sa sandali. Sanlibutan, makasanlibutang kalungkutan. Pabalik-balik. Makadiyos na kalungkutan, mag-aakay sa pagsisisi at paglaya sa kanyang lahat ang kapurihan. His goodness gives us right perspective in life. Magkakaroon ka ng tamang pananaw sa iyong buhay. Alam niyo, sa bawat linggo na ating pagkikita-kita, palalim ng palalim, yung fruit of the Spirit nating tinitingnan. Napapansin niyo ba? Na palalim ng palalim. Gusto ng Lord na may makita sa atin, may ma-develop sa atin. May maging bunga sa atin. Gusto niyang tayo magkaroon ng mga puso at konsyensyang nakangiti sa harapan ng Diyos. Hindi yung mga malulungkot na konsyensya, malulungkot na mga puso sa harapan ng Diyos. Gusto niyang tayo magkaroon ng joyful spirit. Pag tayo nagpupuri, masaya. Tulad ng unang inawit kanina. Apakasaya ng awit na iyon. Ang bibigay ng pag-asa. Amen po? Amen po ba tayo doon? Mula sa pagkalugmok tayo ibinago ng Diyos. Sa Acts 20, verse 20, tinan niyo po ang style ni Apostle Paul, hindi ako nangingimi magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Pagtuturo in the open, turuan ko kayo in the open. Well, ganito po nais ng Panginoon na maging puso natin sa Ephesians 4:17. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit.
Huwag naman kayong mamuhay na gaya ng mga walang Diyos. Hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Have the mind of Christ. Be open-minded with the truth. The truth will set us free. Mangyayari lang ang lahat ng iyon kung isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Oo, tinanggap mo na siya. Oo, nanalangin ka na, Panginoon, tinatanggap kita. Oo! Pero siya ba ang Panginoon? Siya ba ang nasa trono ng puso mo? Siya ba ang nagli-lead sa iyo? Bakit ka ba nasa church linggo-linggo? Kailangan tayo, set a goal in your life. Huwag niyong pabayaang matapos na naman ang taong ito na katulad ng isang taon. Make this year a new kind of year for you. For your life. For your loved ones. Para sa iyong mga mahal sa buhay. Magbago na tayo ng pananaw. Si Jesus, ating gawing Panginoon at Diyos ng ating buhay. Manalangin po tayo. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Ang iyong kabutihan ay hindi kaya ng sambitin ng aking labi. Walang salita na magdi-describe sa iyong goodness. Sa umagang ito muli, ibinababa ko ang aking sarili sa iyong harapan. Patawarin niyo po ako. Ang nararanasan ko ay makasanlibutang kalungkutan. Ang conviction ito, Panginoon, yung nadarama ko, Panginoon, makasanlibutan lamang na pamamaraan. Sa oras na ito, nais ko po ang iyong pamamaraan sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Maitaas ka sa aking buhay. Huwag niyo po ipahintulot na magpabalik-balik ako, Lord, sa aking kasalanan. Hindi ko bunga ang kabutihan. Ito'y bunga ng banal na Espiritong nananahan sa akin. This is the fruit of the Spirit. Panginoong Isus, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking Hari, Ikaw ang aking tagapagligtas. Manahan ka sa puso ko, pangunahan niyo po ako. Inaangking ko ang katagumpayan sa iyong pangalan. In Jesus' name. Amen.